Sa kabilang banda, abala si Dunkel sa kanyang pagsasanay at iniisip niya ang tungkol sa ikatlong batang Panginoon. Napapansin niyang iba ang estilo ng martial arts nito kumpara sa kanya, mabilis itong magpalat ng estratehiya at marunong mag-isip sa labas ng karaniwan. Iniisip niyang baka ito ang dahilan kung bakit napakabilis lumakas ng ikatlong batang Panginoon. Habang siya'y nagsasanay, dumating ang ikalawang batang pinuno at pinuri siya sa kanyang galing sa martial arts. Humanga ito nang mapanood siyang sirain ang isang malaking bato mula sa malayo gamit lang ang isang simpleng teknik. Ngunit sabi ni Dunkel, kulang pa rin siya. Ang pangalan ng batang pinuno ay Beyond, at sinabi nito na tila lumakas na nga siya habang nasa ilalim ng serbisyo ng ikatlong batang Panginoon. Habang pinapanood niya ang pagsasanay ni Dunkel, nakalimutan tuloy niya ang pakay niya, na ipaalam na dumaan ang ikatlong batang Panginoon sa Guardian Court at hinanap siya. Sinabi raw niya na nag-eensayo si Dunkel kaya agad itong umalis. Dagdag pa niya, dadalo raw ang ikatlong batang Panginoon sa pagtitipon ng Berserk Demon Squad ngayon. May sasabihin pa sana si Beyond pero agad tumakbo si Dunkel para sundan ang ikatlong batang Panginoon, iniisip na hindi siya dapat masangkot sa Berserk Demon Squad. Ang pangalan ng squad na ito ay nangangahulugan ng kabaliwan, lahat ng miyembro ay parang mga baliw na demonyo. Ang estilo nila sa pakikipaglaban ay walang awa, walang kompromiso at walang pakikipag-usap. Sila ang pinakakakilakilabot na unit ng Divine Cult at kilala sa hindi pagtigil hanggat hindi nila winuwasak ang kanilang kalaban. Bukod pa roon, wala silang pakialam kung kaibigan o kaaway ang kaharap nila. Ngayon, may pagtitipon sila pagkatapos ng matagal na panahon. Isa sa kanila ang marahas na bumukas ng pinto ng isang kainan, ngunit nagulat sila nang makitang may isang lalaki lang sa loob. Tinawagan nito ang may-ari at tinanong kung hindi pa bukas ang lugar. Siya si Jagwing, ang ikalawang pinuno ng Berserk Demon Squad. Tinawagan niya si Hagen ng paulit-ulit, pero hindi siya pinapansin nito at abala lang sa paglalaro kay Goldie. Nilapitan siya ni Jagwing at tinanong kung bakit siya hindi sumasagot. Hindi ba niya alam na nirentahan nila ang buong lugar ngayon? Sumagot si Hagen, nirentahan ba ninyo, o tinakot lang ninyo ang may-ari kaya pinaalis ang lahat? Hinamon niya silang magpakita ng opisyal na kasulatan bilang patunay ng pag-upa nila sa lugar. Nagalit si Cheng Wanwan at muntik na siyang atakihin, nang biglang may pumasok na isang babae at pinigilan siya. Siya ang pinakabata at pinakamarahas sa mga pinuno ng Divine Cult Squads, siya ang leader ng Berserk Demon Squad, si Yu Ahong, isang lokal na mandirigma. Sinabihan niya si Jagwing na magpakita ng kaunting katinuan. Pagkatapos, tinanong niya si Hagen kung kilala ba niya sila. Sagot ni Hagen, mas mahirap hindi sila makilala. Tinawag niya silang grupo ng mga baliw na walang modo. Napansin ni Yu Ahong na tila hindi ordinaryong tao si Hagen, hindi rin ito mukhang tipo ng tao na basta-basta lang nang aaway. Inalok siya ni Hagen na maupo kung may nais siyang sabihin. Tinanong niya kung bakit siya susundin nito, at sagot ni Hagen, sumasakit na leeg ko sa pagtingala sa iyo. Ipinamalas ng babae ang kanyang demonic energy, at napansin ni Hagen na magaling ito, malakas ang enerhiya nito. Samantala, dumating ang may-ari ng kainan at nakiusap na tumabi sila dahil dala na niya ang pinakamagagandang putahe para sa kanilang panauhin. Tinawag niya ang leader ng squad at nakiusap na huwag takutin ang kanyang bisita. Ngunit tinutukan siya ni Jagwing ng espada sa leeg at sinabing ulitin niya ang sinabi niya. Hiningi nito ang 30 dahilan kung bakit hindi nila pwedeng saktan ang bisita, at saka lang daw niya ito palalayain. Ibinunyag ng may-ari na ang lalaking kanilang kausap ay ang ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult, at disipulo mismo ng Demon Lord. Maya-maya, puno na ang kainan ng mga tao na L. Sa isang mesa, kasama si Hagen, tinanong siya kung bakit naroon ang ikatlong batang Panginoon. Narinig niyang ito ay dumaranas ng chi blockage. Sigurado rin si Jaguar na nasa ganong kalagayan ito nang sila'y umalis noon, kaya't iniisip niyang mahina ito ngayon. Kaya't pwede na silang kumilos agad, lalo na't nakakainis ito sa pinuno ng squad. Pero pinigilan siya ng isa pang lalaki, sapagkat siya ay ang ikatlong batang Panginoon at isa sa mga posibleng tagapagmana. Nagtataka siya kung ano ang magagawa ng isang katawan na tila bumalik mula sa pintuan ng impyerno. Kahit pa isa siyang tagapagmana, wala rin itong silbi kung napakahina naman niya.
Sinabi ni Jagwang na kung mabubugbog ng isang combat squad ang isang potensyal na Demon Lord candidate, wala na itong mukhang may haharap sa iba para sa kanyang reputasyon. Samantala, tinanong siya ng pinuno ng squad kung alam na ba niya na magkikita-kita sila roon para maghapunan. Tinanong din niya kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Natutuwa si Hagan na diretsahan siya agad, at sinabi niyang ayaw rin niyang paligoy-ligoy. Hiniling niya sa babae na isuko ang sarili sa Pinolo Hall, isang pagkakataong ibinibigay niya sa kanya. Naiintindihan ng babae kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya't nagalit siya at naglabas ng kanyang demonic energy. Sabi ni Hagan, kahit isuko pa niya ang sarili, maliit na kasalanan lang iyon at ang parusa ay simpleng self-reflection o kaltas sa sahod, hindi ganoon kabigat. Hindi rin siya ikukulong ng Pinolo Hall dahil lang sa ganoong kaso. Nagulat siya sa biglang paglabas ng lalaki at napaisip kung gaano karami ang alam nito tungkol sa kanila. Sinabi ng babae na wala siyang nilalabag na batas. Kaya't tinanong siya ng lalaki kung bakit ang Preserve Demon Squad ay gumagastos ng 1,000 yang kada buwan para sa mga gamit, samantalang ang reputasyon nila ay sa kalupitan, hindi sa lakas. Pati ang unang hukbo ng Heavenly Demon ay 800 lang ang buwanang budget, pero sila higit pa roon. Ibinunyag na ang Internal Enlightenment Facility ni So-Yeon Sim ang namamahala sa pondo ng kulto, at ang mga impormasyong ibinigay nito sa kanya ay may kasamang budget records na nagpapakita ng laki ng combat squads. Kagabi, nabasa niya ang tungkol sa Berserk Demon Squad, at hindi maaring ang isang maliit na squad tulad ng kanya ay binubuo lang ng mga pabigla-biglang dumarating na baliw at walang disiplina, pero may budget na mas malaki pa kaysa sa pangunahing hukbo ng kulto. Ibig sabihin, may ekstrang pinanggagalingan ng pera bukod sa opisyal na budget ng kulto. At iisa lang ang tao sa kulto na kayang gumawa ng ganoong klaseng lihim na transaksyon. Dahil dito, inakala niyang natanggap lang ng babae ang pera sa hapunan o sa ibang pagkakataon, at sinabing kung isusuko niya ang sarili, hindi na niya palalakihin pa ang issue. Kapalit lang ay sabihin sa kanya ang pangalan ng taong nagbigay ng pera. Ngumiti ang babae, naisip niyang hindi pala talaga siya ang target sa simula pa lang. Naramdaman niyang ginagamit lang siya parang piyesa sa laro ng kapangyarihan sa pagitan ng mga batang Panginoon. Tumayo siya at sinabing hindi niya alam kung saan nakuha ng lalaki ang mga maling tsismis, at kung nandoon siya para gipitin siya, dapat may dalang ebidensya. Tinawag siya ni Hagan at sinabing ipinamigay na niya ang lahat ng pera mula sa ika-4 na batang Panginoon sa kanyang mga miyembro ng squad, kaya't mabigat talaga ang kanilang gastusin. Alam ng lahat na hindi niya kayang gumastos ng ganoon kalaki gamit lang ang budget na ibinibigay sa kanya. Nagbanta siya, lahat ng tauhan niya ay maaaring arestuhin sa pagtanggap ng pera mula sa hindi matukoy na pinagmulan. At kung mangyari iyon, ang Preserve Demon Squad ay maaaring buwagin o tuluyang mawalan ng pag-asa. Tinanong siya nito kung nais ba niyang tapusin ang lahat ng ito. Napansin niya sa tono nito na magiging ayos ang lahat basta't isuko lang niya ang sarili. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito ngayon. Sumagot ito na hindi siya maaaring mag-iwan ng sugat sa isang makapangyarihang tao tulad niya. Naisip niya na nahulog na ito sa kanyang plano. Bigla na lamang lumitaw si Jaguar mula sa gilid at sumugod para atakihin siya, ngunit bago pa ito makarating sa kanya, ginamit niya ang kanyang demonic energy upang itulak ito palayo. Napalayo ito at bumagsak sa lupa. Nagtaka si Hagan kung masyado ba siyang napalakas sa ginawa niya. Galit na galit ang kanilang pinunong babae at sinabi niyang ayaw niya ng karahasan ngayong araw dahil matagal na mula noong huling salusalo ng kanilang grupo. Ngunit lumampas ito sa hangganan, kaya't galit siyang sumugod kay Hagan upang atakihin. Sinubukan ni Hagan na umiwas at naisip niyang mabilis at matalim ang kilos nito, humanga siya at naisip niyang mahusay ito. Sinabi ng babae na ito ang kauna-unahang hapunang pagtitipon nila sa loob ng 1 taon, at hindi niya mapapatawad ang sinumang sisir sa masayang araw na ito, kahit pa ito ay disipulo ng Demon Lord. Pinagsabihan siya ni Hagan na maghinay-hinay sa mga sinasabi nito, hindi siya ang Samira ng hapunan kundi ang tanga niyang tauhan. Samantala, pinanood na sila ng lahat at nagtaka kung bakit nag-aaway ang kanilang leader at ang 3 batang Panginoon. Muli siyang umatake kay Hagan at sinabing dapat sanay nanatili na lang ito sa bahay upang makapagpahinga kung gumaling na ito mula sa chi blockage. Tinanong niya kung bakit pa ito nagpunta roon para manggulo. Ngunit hindi lamang naiwasan ni Hagan ang atake,
kundi napuruhan pa niya ito ng suntok pabalik. Sinabi niyang dapat alam niya ang mga nangyayari sa loob ng kulto. Napaatras ang babae at natuwa si Hagan sa tagumpay ng kanyang counterattack. Tumayo muli ito at sinabing wala siyang pakialam kung siya man ang ikatlong batang Panginoon, patay na raw ito ngayon. Kumpiyansang sinagot ni Hagan na sige, subukan nila kung sino ang mananalo. Samantala, naabisuhan ng ika-4 na batang Panginoon tungkol sa nangyayari. Sinabi ng kanyang tauhan na hindi maganda ang sitwasyon. Inisip niya na posibleng siya ang Pontilia ng ikatlo, at tiyak na sinusubukan itong pag-awayin siya at ang pinuno ng Berserk Demon Squad. Tinanong ng tauhan kung gusto ba niyang may gawin tungkol dito, ngunit sinabi niyang huwag mag-alala, nagtitiwala siya sa pinuno ng squad dahil hindi ito tsismosa. Ngumiti siya at inisip na tiyak na nag-aaway na nga ang dalawa, dahil alam niyang hindi kayang talunin ng ikatlong batang Panginoon ang pinuno ng squad. Bukod pa roon, kahit sino pa sa kanila, disipulo man ng Demon Lord o sariling talento, siguradong masasaktan sa labang iyon. Ipinakita niya ang Green Jade Demon Arts na sinasabing na master ng pinunong babae ng squad. Gamit ang teknik na iyon, nagpakawala ito ng isang rosas na atake patungo kay Hagan. Sinubukan siyang sabihan ni Hagan na nasa loob sila ng gusali, ngunit hindi siya pinakinggan. Tumagos palabas ang atake at nagdulot ng pagkasira. Narinig niya noon na kapag nagalit ito, natatabunan ng galit ang katinoan, at ngayon, napatunayan niyang totoo ang tsismis. Sinabi niya sa babae na ayos lang sa kanyang makipaglaban, pero huwag naman sana nitong sirain ang ari-arian ng iba. Nawalan ng malay ang may-ari ng restoran dahil sa pagkawasak ng kanyang lugar. Sinabi ni Hagan sa babae na gamitin na lang ang pera ng ika-4 na batang Panginoon bilang bayad. Ngunit umatake na naman ito at tinanong kung anong nakakatawa at bakit siya nakangiti. Naisip ni Hagan na medyo malakas din ang tinanggap niyang suntok. Ang kasunod nitong atake ay mas matindi pa. Sinusubukan na lang niyang iwasan isa-isa ang mga atake. Muli itong tumalon sa kanya upang umatake. Nararamdaman niyang naging mas matatag ito at halos hindi na niya kayang ipagtanggol lang ang sarili. Naiintindihan na niya. Sumigaw siya na matagal na mula nang huli siyang magkaroon ng ganito kasabik na laban. Nagtataka naman siya kung bakit tinanggap nito ang kanyang pera. Lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang labanan at tinawag niya ang kanyang grupo upang mag-relax. Sinabi niya na ang kanilang dating hapunan ay nasira dahil sa kanyang personal na usapin pero aayusin niya ito kahit pa ipadala siya sa bulwagan ng parusa. Inutusan niya ang kanyang grupo na ituloy ang kanilang hapunan at huwag nang intindihin ang laban nila. Nagsigawan sa tuwa ang buong grupo para sa kanilang leader. Napangiti ang ahente at naisip na ang buong grupo ay talagang karapat-dapat sa pangalan ng kanilang unit, gaya ng inaasahan sa sekta ng banal na demonyo ng kalangitan, puno ng mga kapana-panabik na tao. Tinawag pa niya itong isang mainit at nakakaantig na organisasyon at naisip kung siya ba'y masyadong inosente. Hindi niya inakalang tatanggap ng maruming pera mula sa ika-4 na batang Panginoon ang isang taong may ganitong talento. Makakalimutan na niya ang planong manipulahin siya, dapat niya na lang itong bugbugin hanggang makinig ito sa kanya. Samantala, dumating si Goldie at sinigawan niya ito kung anong ginagawa niya roon gayong pinaiwan niya ito sa labas. Tinanong siya ng pinuno ng unit kung nadidistract na siya gayong naruroon lang siya sa harap niya at naghahanda ng pag-atake, sabay sabing minamaliit niya siya. Napansin ni Hagan na gagamit ulit siya ng palm force at tinangkang pigilan siya para kay Goldie. Nakiusap siya na hintayin muna at sinabing si Goldie ay ang kanyang cute na kaibigang hayop at maaari silang magpatuloy sa laban kapag nasa ligtas na si Goldie. Ngunit hindi siya pinakinggan at inatake si Goldie gamit ang palm attack. Agad niyang ginamit ang Heavenly Met 6 Power Technique, Second Hypervision at nasalo si Goldie, pero huli na para umiwas sa atake kaya't ginamit niya na lang ang katawan para salagin ito. Nagkaroon ng matinding pagsabog at tumawa ang pinuno ng unit sabay sabing yun ang kapangyarihan ng pinuno ng Berserk Demon Squad. Sa isip niya, nalutas na ang gulo kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ituloy na ang tunay na kasiyahan. Sinabi niyang magpakasaya ang lahat ng buong puso, habang tinawag siya ni Hagan at sinabing hindi niya ito mapapatawad. Tumawa siya't sinabing ayos pa ang bibig nito at iniutos sa kanyang mga tauhan na dalhin ang ikatlong batang Panginoon sa kanyang tirahan. Nilapitan ito ng isa sa kanyang mga tauhan at sinabing umuwi na lang siya sa halip na magpaiwan sa sahig, sabay panunukso.
Ngunit biglang hinawakan ni Hagan ang mukha nito at itinapon papunta sa iba pa. Pati ang pinuno ng unit ay nadamay at bumagsak sa lupa. Galit na galit niyang tinanong kung paano siya naglakas loob na saktan ang kanyang maliit na Goldie. Pinalabas niya ang kanyang demonyong enerhiya at sinabing huwag siyang maging masama sa mga hayop. Samantala, dumating si Dumbo pero nagsimula na ang labanan. Naisip niyang kailangan niyang iligtas ang batang Panginoon bago pa lumala ang sitwasyon. Habang nangyayari ito, nabigla ang pinuno ng unit nang makitang maayos pa rin siya. Nagtataka siya kung paano ito nangyari gayong tinamaan ito ng direkta ng Green Jade Demon Arts. Hindi siya nagtimpi sa paggamit ng kanyang kapangyarihang demonyo, pero heto't nakatayo pa rin ito. Dumating si Dampol at tinanong kung ayos lang siya at kung kailangan ba niyang umalis doon. Ngunit sinabi ni Hagan kay Dampol na huwag siyang pigilan, hindi siya aalis hanggat hindi niya winawasak ang lahat ng ito. Tinanong niya ang pinuno ng unit kung kilala ba siya nito, ngunit sagot nito'y wala siyang pakialam. Sinabihan siya nitong lumayas dahil hindi siya bahagi ng gulong ito. Habang nagsasalita siya, dumating si Hagan at sinuntok ang kanyang mukha ng buong lakas, dahilan upang mapalipad siya palabas ng gusali. Nabigla siya at nagtataka kung anong klaseng atake iyon dahil hindi man lang niya ito nakita. Mahigit 20 taon na siyang lumalaban